Ang ibig sabihin, ginagada mo na, you are imparting, you are investing for them. Ito lalo sa mga now and the next generation. So, teaching the younger generation is not optional. It is a divine instruction from the Lord. Tatandaan natin, hindi po optional. Kaya pag nag-discipleship tayo, divine assignment po natin yun. Huwag natin kasawaan mag-disciple. Sabi ko nga sa ating speaker mamaya ko Dr. Deloria, ramdam na ramdam ko yung know, love, abide, serve, proclaim. Attendis mo ko. Yun lang, doon ka lang uuwi. Ma-disciple natin na makilala si Jesus, mahalin si Jesus, manatili kay Jesus, maglingkuran si Jesus, iparangal si Jesus. The class. So, praise the Lord. Taga San Pedro class dito. Amen? So, anong turo gagawin natin? Number one, first thing, teaching the word diligently. At talaga kasi paano natin magturo ang salita sa kanila? Ano sabi ng Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7? Allow me to have a Tagalog. Ang mga utos niya ay ano raw? Itanim ninyo sa inyong puso. At gagawin, pag naitanim daw to, verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga, sino may anak? The first church, the first ministry natin. Bago pa sila i-disciple ng iba, tayo na po mag-disciple sa ating mga sariling anak. Amen. Pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, hindi lang sa bahay, sa inyong paglalakbay. Dapat ang unang banding ng ating anak tayo Tama? Sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Kompleto po So we are called to teach God's Word at home, in daily life, and through every opportunity. Ito ang gusto ng Panginoon sa atin. We have to teach the Word diligently and also transmit. Everybody say transmit. Not just to teach, but also transmit testimonies of God's faithfulness. Sa binasa natin ngayon sa Psalm 78, as verse 5 to 7, sabi sa Tagalog, mayroon siyang patutuo na kay Jacob itinatag. Mayroon siyang kautusan sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno, dapat nilang ipatupad. Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Mga kapwa ko magagawa, pastor, lahat tayo, we have to transmit ang alin, yung mabuting balita ng Panginoon. Verse 6, tuloy natin ito. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turon. Walang katigil-tigil Hindi tayo titigil. Sa mga susunod na henerasyon, dapat talaga natin ituro ang discipleship sa kanila. Verse 7, resulta, sa ganito, masusunod nilang lagi yaong utos. Kaya may masunuring kabataan. Kaya mayroong naglilingkod na kabataan. Kasi nailagay sa kanila ang salita ng Diyos. Ang matatag na pag-asa'y ilalagak nila sa Diyos. At ang dakilan niyang gaway, hindi nila malilingkod. Yes, transmit the God's testimony sa mga buhay ng mga susunod sa atin. Dapat may marinig sila sa ating encouragement. Alam niyo, maraming mga anak ng pastor nung una, isa ngayon hindi na masyado Nung una, sa panahon nila, nasa harapan ko, pag kinausap mo yung anak ng pastor, gusto mag-pastor, ay hindi na po. Laging gano'n ang sagot. Para sa kanila, kahirapan na mag-pastor. Ba't gagaya pa ako sa tatay ko? Wala namang ganito. Pag magpapa-hospital ako, prayer lang ginagawa sa akin. Ang tanong ko kasi, bakit buhay ka ngayon? Di mas maganda ka prayer ng pastor ang tatay mo. Gano'n ang nagagana. Ba't ako magpapastor? Kinakawawa lang ng elder yung tatay ko. Yung pastor, kawawa sa elder. Magpapastor ba yung anak? Kaya napakahalaga, ibigay po natin ang tamang ginagawa natin upang sila'y sumunod din sa atin. Mas masarap, maraming kabataan magpastor pa. Amen, hello? Yun ang prayer ko Marami pang kabataan na magpastor.
Kahit pa sabihin tayo mga endanger na tinatawag na ganyan, alam ko marami pa rin susunod na kabataan at marami pa rin magpapastor sa campus, marami pa rin magpapastor sa corporate, marami pa rin magpapastor sa simbahan. At even to the 7 mountains of culture, marami magpapastor mga kabataan. Nakakabalita tayo, din ang isang university ay Kristiyano. Amen? Doktor ng isang mataas na ospital, Kristiyano. Hallelujah! Yan ang gusto nating panalangin na mangyari sa kanila. So children must hear how God has worked in your life so they can trust Him too. Amen. Yun po ang kailangan natin ituro. Third, to teach them. We have to raise them with God standards. Hanggang maaari, wala pa rin compromise tayo mga leader. We have to teach what God's word is. No compromise. Amen. Tell the truth. Amen. Huwag natin haluan ng mga bagay na ito. Mahalaga marinig na yung dapat malimarinig. Proverbs 22 verse 6, bata ka nga lang dapat. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran. At hanggang sa paglaki niya, hindi niya malilimutan. Training should be intentional. Not cultural. Nor convenient lamang sa atin. Sadyain po natin, sipagan po natin. Sabi nga natin, Bishop Erwin, gawa po tayo ng sarili natin. Kung tayo mahiya, kung tayo nangangahoy, trabaho din naman natin mga pastor dati yan, nangangahoy tayo ng mga equipping discipleship program nila. Huwag tayo mahiya. Ang ma-pride, walang mga arating eh. Ako ho, kopya lang kay Bishop Erwin. Pati nga simbahang structure, kopya-kopya, balik yan ang amin. May preacher sila, may preacher din kami. May third floor sila, may third floor din kami. Yung equipment ng TMA, kinopya ko rin. Akong dahilang nangangopya. Pero hindi ko kinakahiya. Kasi ang mahalaga, gagawin mo, kinokopya mo. Kukopya ka na nga, mali pa. Ayusin mo yung kopya mo na. So everything has been transferred. Minato ko. Kaya nasabi po ni Bishop Jesse, kaya laging speaker si Bishop Noe, huwag na kayo magtaka. Kapag may ama, may anak. At may spirit, banal na spirito, hindi na po po eh. Yung po, nagtatransfer lang po tayo. Huwag mo tayo ma-pride, mga pastor. Amen. Kung kailangan mangopya sa tamang kuhopyahin natin. Ang dami, meron pong G12, may G13, may G14, sabi tayo. Kung bagay sa atin yun. Tama, yun siya sabi natin, basta bagay sa inyo, takbo mo yan, iran mo yan. Pero kung hindi mo bagay sa inyo, hanap ka pa ng iba. Gawin natin ito. Saan? Para sa now and the next generation. Amen? So that's why, how to teach them? Making the faith practical and visible. Sabi ko rin na Deuteronomy chapter 6 verse 8 to 9, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay. Practically, nakikita talaga eh. Bilang tanda. Itali sa inyong mga noo. Hindi tayo maglalagay ng versikulo, baka 666 may lagay natin dito eh. Hindi ba natin kailangan maglagay ng verse dyan? Ang pinapakita lang natin dito, nakikita po sa atin ang mga verse na sinasabi natin. Amen. Pero yung narinig sa ating verse, talagang naiintindihan nila. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong mga bahay at mga tarangkahan. Ibig sabihin, walang pupuntahan ng kabataan, walang pupuntahan ng now and the next generation, kundi salita lang din ng Diyos ang makikita sa mga henerasyong sinusundan din nila. Kaya sa ating mga kapatid, let your life be the Bible your children read and follow. Ulitin ko ito, let your life be the Bible your children read and follow. Hayaan natin ang ating. Di ba sabi ni Pablo, tayo ang mga epistles of Christ. Tayo ang mga aklat ng Panginoon na binabasa ng marami. Hayaan natin unang makabasa ang mga kabataang sumusunod po sa atin. Ano ang example po natin dyan? God instructed the Israelites to pass down His commandments to their children as a covenant responsibility. Yun na sinabi sa Shema sa Deuteronomy chapter 6 na ito'y ipasa ninyo sa inyong anak. There is one God, that there is one Lord in Israel. Yun ang pinapasa nila. Kaya nga nagkaroon ng Operation Shema nung panahon na yun. At hanggang ngayon, ito pa rin dapat na sasabihin natin, that there is one God in Laguna. Hindi hati-hati ang Laguna, isa lang ang Laguna. Amen. Amen.
Isa lang ang ministerial ng Laguna. Laguna for Jesus Movement. At dapat isa lang din ang ministerial ng bawat bayan. Dapat. Pero minsan, hindi nangyayari. Sabi sa akin. Diba? Pero hangat natin yun eh. Para makita ng kabataan susunod sa atin. Isa na lang talaga tayo. Walang minority rito. Amen! So second thing, not just God commands us to teach, the love, the next, but also God uses family legacy to transfer faith. Yan po, kailangan natin eh. Magkaroon ng legacy po tayo. Families are God's primary tools for discipling the now and the next generation for His glory. Alam nyo, hindi naman ito payabang, to God be all the glory. Ang aming kaisa-isa anak na inaanak na aking kumparing Bishop Herb Malabanan, siguro talagang nagmana sa ninong niya. No? May leadership may leadership agad eh. Kumbaga, karga sa katawan eh. Lahat na lang eh. Pagdating sa lahat ng klaseng subject, siya ang leader, etc. Ganun. Sabi ko, nakmat ano ginagawa mo? Sa lahat ng gumagawa ng ganito. Yun pala, gusto niya, may pahinga siya kasi lahat sila gagawa pag nagawa niya na yun. So, ibig sabihin, may delegation na gaganap siya. Marunong na rin mag-delegate, marunong na rin mag-transfer ng ganito. Sabi ko, mana ka sa akin, no? Hindi, hindi nung Hermie. Hermie, layo naman, no? Ang point lang mga pamilya nito, faith begins at home. Amen. Hello. Amen. Faith begins at home. 2 Timothy chapter 1 verse 5, sabi dito, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya, sabi ni Pablo kay Timoteo, na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Grabe ito, no? So, ibig sabihin, hindi na-disciple yung lolo sa katatay. Nakuha natin to? Ang na-disciple dito yung lola at yung ina. Mga kapatid ko tayo lumaya dito. Dapat, ang nakalagay sa Bible, tignan niyo yung Bible, ano mas maraming tinutukoy doon? Lalaki o babae? Babae. Lola. Diba? Sino kumain ng maraming 5 tinapay at 2 isda? Sino binilang doon ni Bukod dyan? 5,000? Oh. And 7,000 women. 7,000 sa'yo? Women? Mas marami. Anong point gusto ko sabihin mga pastoral? It's about time tayo na sa church, sabi nga ni Bishop Hermie, mas paramihin natin ang mga tatay. Amen. Ang mga lolo. By the way, thank the Lord, noong July 29, tumungtong na po ako. HK. Nakaranasan ko ng 20%, praise the Lord. Upper level na upper level. Ito huwag din pumayag na babae. Dapat mga lalaki ang dinidisciple natin, amen. Kasi pag sinabi ng lalaki, final say. Amen. Katabi yung talagang final say. Ha? Manampalataya lang talaga tayo. Ito, nakakalungkot ito. Timothy, lola at anina lang. Dapat lolo at tatay din. Hello mga pastor. Mas marami dapat, sinasabi ko nga sa aking mga message sa church namin, I challenge them, huwag tayo kumain. Ito sabi ng Bible, mas marami ang mga lalaki sa Bible. Huwag tayo kumain, dominated tayo ng number. Kasi pag nagpapala sa mga nanay sa amin, ang dami talaga eh. Pag tatay, ang dami rin. Di ba sa inyo rin? Tama? Oo. Hindi kasi sinungaling eh. Ang daming nanay. Pagdating sa tatay, ang dami din. At least ano niya, ang dami din. Pero sa paramihin pa natin. Kasi yung sabi ng Bible, mas marami dapat ang lalaki. At ang mga babae, sabi sa bahay magsasalita. Amen? Yun po yun. Kaya sabi nito, Timothy's faith, ito malakot eh, Timothy's faith began with his grandmother and mother, showing the power of godly parenting. Ang lalaki sa ibet lang. Huwag tayo kumayag. Pastor Ben, huwag tayo kumayag. Amen.
Ang jewel dapat mas maraming kalalakihan. Hallelujah. Amen. Amen. Because discipleship starts in the family. Para mga magsha-shopping na lang kami. Hallelujah. Discipleship starts in the family. Tama yun sinasabi yun. Nagsasabi ka ng mga asawa ng pastor. Yun naman ang puro ni Bishop Ernie Kami nag-work kayo sa shop, workshop. You know, marriage, workshop. The husband works. The wife, Shop. dapat nangyari talaga yun. Amen. Pastor Gary? Yes. Asa si Ed? At ang binibili mga ano? Lakos. Grabe. Saan ba yun? National? National animal. National animal na rin Pilipinas ngayon. Ano sabi sa verse 19 ng Genesis? Ito sample na pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos. Ginawa ng Abraham po ito sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagkapairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Pinain nga May ni blessing Sarah. Abraham tayo, amen. When we do discipleship training in our church. Amen. God trusted Abraham to command his household after him. Kaya tayong lahat, we are just doing what is biblical. Hindi tayo gumagawa ng ating gawa-gawa lamang. We are doing this as a biblical pattern. That ang discipleship, sinauna pang nagaganap, may discipleship na. May equipping na. Intentional pa. And of course, children imitate what they see. Sabi ni Philippians 4:9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. St. Paul declared this. Kung anong nakita sa akin, ang hirap nito, isang pastor, kung anong ginagawa ko, gayahin nyo. Proud siya eh. Confident siya magsalita ng gano'n. Follow me as I. Follow me. Eh tayo, look unto Jesus, tao lang kami. Diba? We have to do everything na makita sa atin ng confidence natin talaga sabihin natin ito sa mga kabataan. Kaya nga nabuo ang Laguna Youth for Jesus Movement. Ang mga tatay ng mga pastor sa Laguna for Jesus Movement ay nanganak, nagkaroon ng LYJM. At ito na inaalagaan natin. That's why meron tayong continuous. Kung merong convention ang Laguna for Jesus Movement, meron din convention ang Laguna Youth. Taon-taon. Kaya pag sabi sa kapatid ng pastor, may papadala ka ba ng youth? Hindi madi-disciple yan. Sorry. Ang discipleship starts in the church. Hindi ho discipleship ang LYJM. Enhancement po ang LYJM. Kahit kailan din na sinasabi mag-i-equip kami, we are just enhancing your youth leader. Kayo pa rin na mag-i-equip po dyan. Ang LYJM is just an enhancement. It is just an parang empowerment lamang na meron ng natutunan na galing sa inyo. Yes. Ako ayoko dito na matututo sa LYJM. Dapat silang matuto sa inyo bilang kayo ang pastor nila. Amen. 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 Come on, give glory to God. Hallelujah. Kaya nga sa LGM, tayo pa naman ministerial po tayo. Sa Santa Rosa, ina-apply po namin yun. Na kung saan isa lang ang iglesia sa Santa Rosa. Nang ibig sabihin, pinapakita namin sa mga bawat pag nagka-gather kami, yung bawat churches member na naroon, sinasabi lagi na pag-uwi nyo sa church pa rin kayo uwi. Huwag kayong pumunta sa church ni Pastor Noel. Palalayasin kayo doon. Kita nyo, ganun kami. Hanggat maaari gusto namin ang mag-alaga sa inyo ay ang sarili niyong pastor na inyong tatay at ama sa pananampalataya. Amen. Amen. Kaya nga, ito ginagawa natin. Children imitate what they see because your example is louder than your words. Let me repeat this. Your example is louder than your words. Amen? So build a spiritual heritage. Itong gusto natin. Sabi sa Psalms 112 verse 1 to 2, purihin si Yahweh, mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taos-puso sumusunod sa kanyang utusan. Ito po yung legacy gusto natin mangyari. Ang kanyang liping magiging dakila, pati ang mga angkan ay magpapadala. And I declare this, lahat ng pamilya po natin ng Laguna for Jesus Movement ay tatatag, giginhawa, at magkakaroon ng magandang future. The Jeremiah 3:11, mangyari sa ating lahat ng mga pamilyang narito. Come on, receive it. Amen.
So God wants families to be rooted in righteousness for generations. Yun ang gusto ng Panginoon. Ang lahat ng pamilya ay mag-ugat talaga sa katuwiran, sa mga susunod na henerasyon. Yan ang paramihin po natin. Nakalulungkot. Pagkamat we love our brothers and sisters in the community. Alam niyo sinasabi ko mga kapatid. Sila po may convention na rin. Ang tawag nila Rainbow Convention. At ang umaatin, pastor at pastora rin. But we love them, sabi nga ng Bible. We understand them. But, ang tanong doon, tatanggapin ba natin ganun lahat sila? May pag-asa pa rin sila mga kapatid. Amen. Hanggat nandyan ka, abutin natin sila pa rin. Kasi mahal sila ng Panginoon. Yung John 3:16 para din sa kanila yun. Amen? Yung John 3:16 para sa kanila rin yun. Kaya nga tayong lahat narito. Wala tayong pinipili. At ang nakakalungkot dyan, sigurado yun, may production din sila. May multiplication din silang nangyayari. Kaya na kung tayo hindi magmumultiply, kung tayo hindi magpuproduce ng mga godly generations, what will happen in our generation? Sabi ng iba, hindi, talaga naman nakasulat siya sa kasulatan na sa huling panahon. Tama naman, nasa huling panahon ito nangyayari, ito mangyayari. Pero hindi tayo gagawin, hindi naman tayo aagos na lang doon. Hindi tayo papayag umagos na lang hindi doon. At least mag-preserve pa rin natin ang ating sariling community. That we can transform pa rin through God's Spirit na meron pa rin pag-asa ang bansang Pilipinas. Amen. Darating pa rin tayo kung saan ibabangon pa rin ng Diyos ang ating bansang Pilipinas. Makikita pa rin natin na marami pa rin kabataan ang maglilingkod sa Diyos. Amen. Marami pa rin mga kabataan na patuloy na sasabihin ang Diyos ay buhay sa bansang Pilipinas. Kaya tayong lahat, mga kapatid, magkaisa tayo. Si Timothy, naging faithful servant of God because of the consistent faith of his mother and grandmother. Sana makita natin ito, of his father and grandfather. Sana dumating sa holistic na, hindi lang ito lagi tinutukoy. Lagi na lang grandmother, lagi na lang mother. Alam nyo, review sa atin din po ito eh. Kaya sa mga lolong nandito, katulad na nasa harapan ko. Sana tayo mapamalanan dito. Salamat sa Lolo Jesus ko. Urbina. Kasi Jesu Cristo dapat eh. So, Urbina. So, maganda kong Ganun ang pangalan talaga. magandang ipangalan ni naroon sa atin. Yes. So, third principle, not just command us to teach, not just uses family legacy to transfer faith, but also discipleship must be spiritual, moral, and purposeful. The now and the next generation must not only be trained academically or morally, they must be prepared spiritually and purposely. Ihanda natin sila dyan na ito ang dapat natin gawin. How? First, equip them with the scriptures. Anong pang-i-equip natin? No. Alam na nila yung mga science, alam nila yung biology, alam nila po yung mga ecology, lahat na lang ng OG, alam nila yan. De los Reyes. Pero meron talagang totoong theology para sa kanila. Sabi ng 2 Timothy 3:15-17, mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Ang sarap pakinggan ito. Sana we raise up more Timothy's. Baka pala, alam na ang salita ng Diyos. Hindi ko anong binabasa. Alam niyo ba, binabasa ko na kung saan siguro tinigil po ito. Ang tindi, may nagkwento nito, gumawa ng aklat, alam niyo nilang basa, in-upgrade niya po siya eh. Sino yung naniniwala sa konggoy? Sino yung author na yun? Charles Darwin. Itong author na ito, gumawa ng libro, parang in-upgrade niya si Charles Darwin. Di ba si Charles Darwin? Konggoy. Naging? Hindi ang katabi mo basta, hindi tayo, amen? Eto hindi. Unggoy, naging tao, naging robot. Robot ngayon. Hindi, Robin. Robot? May personal po kayo eh. Di ba? Ang tindi nung, at pwede magkasama yung tao sa robot? Tapos na po, hindi natin tinuro ang salita ng Diyos. Hindi ko alam kung ano kaya Century man.
Hindi ko alam kung naipasok sa market po yan. Eh, kay Charles Darwin, unggoy lang hanggang tao eh. Kasi na-upgrade niya yung unggoy, tao naging robot, yung tao. Pag hindi ko natin tayo umaksyon dito, yung katabi ko robot na rin po yan. Pakikilusin na po yan lahat ng mga bagay na mga siyensya. Hanggat maaari, let the Bible be the Bible. Bakit? Sa verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapakipakinabang saan? Sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid sa ligong gawain, at pagsasanay para matuwid na mamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawin. Gusto natin makita ng lahat ng kabataan ganaw and the next generation be inside in the Word of God. Na naroon sa kanila yung correction, naroon sa kanila yung rebuking, naroon sa kanila yung disiplina, lahat ng ito tatanggapin nila. Why? Kasi may pastor na nagmamahal para sa kanila. Amen. At hindi ito magpapasawalang bahala lang. Sabi mo ni Bishop Bernie, avoid complacency. Oras na, panahon na. Matatalog po tayo ng AI. Let the Word of God, kahit may AI na Word of God pa rin ang Word of God. Amen. God's breath pa rin ang Word of God. Hindi siya sabi, awag na tayo mag-AI. Kasama po yan. May proyekto, may PAX. Diba? And the point is, sana, God's Word is still God's Word. Mahalin pa rin natin. Yakapin pa rin natin. The only tool for equipping, the only tool for discipleship is the Word of God. Amen. Effective saan daw? Sa pagtuturo, pagtutuwid. Di ba? Apat po yun, nakabalog doon. Ang sarap ng isang tinapay na kompleto, na mayroong isang tinapay sa ilalim, na mayroong cheese, na may burger, na may kamatis, may lettuce, at the same time, bago na naman tinapay, kompleto. Ibig sabihin, ganon ang salita ng Diyos. Ang problema, dalawa lang kinukuha sa salita ng Diyos. Alin? Teaching sa training. Pero yung gitna ayaw. Yun yung masarap yung gitna eh. Ano yung gitna? Rebuking and Correcting. yun ang gusto natin ibigay sa mga kabataan. Hindi sila masusunod. Yes. Yun ang malungkot kayo sa Gen Z. Sila na masusunod. Kaya tayo mga kapatid. It's about time. God's words prepare them for every good work and builds spiritual maturity. That's why I teach them to know God personally. Teach them to know God personally. Marami kasing kabataan niyo, kilala ang Diyos theoretically. Kilala ang Diyos academically. Opo, may namatay po sa krus. Ganun lang. Opo, pangalan po Jesus. Opo, may Diyos po. Created heavens and earth. Hanggang doon na lang. Pero talong, nararanasan ba ng kabataan ngayon ng Diyos? Bakit marami pa rin nalululog ng kabataan? They have to know God personally. As also sa atin, naranasan natin, yun ang natin nilibigay sa kanila. Ano sabi ng Jeremiah na chapter 9, verse 20-24? Ang sabi ni Yahweh, huwag ipagyabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas ng kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa atin. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako, si Yahweh, ang nagsasabi nito. Mga kapatid, sa bawat time at ngayon, must know God personally and experientially. Patunayan po natin sa kanila. Hayaan nating madapa. Sigurado pag dumapa naman, babangon eh. Ano sabi ng Proverbs? 7 times na bumagsak, dumaakit pa rin eh. Bumabangon pa rin. At tayo naman din nadapa. Hello? Mga pastor, nagkamali rin tayo. Tama? Ang hindi lang natin pagkakamali, pinili natin asawa, talagang tama na ginawa natin. Uy! Tama. Yung mali rin Ate Bel eh. Yun ang pinakatama sa lahat, pero marami kayong ginawang mali. Wicked. Bawi-bawi din. Di ba?
Marami naman tayo pagkukulang din, nagkamali. Nalek na yun, nagkamali, pero kailangan mo na lang gawin. Kasi minsan takot tayo magkamali sila rin eh. Kaya natin sila. Nung una ako, takot din ako sa pumunta. Lahat na lang tinatanong, ayaw pala nilang ganun. Yes. Ama, ayaw nilang ganun. Daddy, kaya ko na. Ako na mag-enroll sa sarili ko, hindi, sama ka sa mag-enroll. Yung pala kailangan nilang mag-isa. Kaya kung, ngayon nalalaman ko, di ko alam, kala ko grab ang ginagamit. Yung pala, angkas eh. Di ba ang grab for wheels? Eh, angkas eh. Ano yung angkas? Motor yun. Single yun. Nalalaman ko ba, ano? Motor? Wala akong magawa. Mahalaga, nararanasan na. How about also in God? Kung hinahayaan nila makaranas sila ng ganito, hinahayaan natin makaranas sila para sa social gathering na ganito, how much more sa spiritual? Hayaan din natin sila na matuklasan nila mga bagay na ganito. Magkulang ba sila magkamali? Nandiyan pa rin tayo maggagabay para sa kanila. At ituturo talaga natin ang dapat nila karanasan. Instruct them in holiness and character. Ito ho kailangan nila marinig. No compromise. Amen. The standard of God is standard pa rin ng Diyos. Amen. Titus 2:6-8, turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili. May kabataan ba tayo dito? Nasa kamay. Totoong kabataan ha? Marami ka rin talaga sinungaling sa LGA. Sabi ni Bishop, wala na sinungaling dito. Yun lang, sabi hindi ko alam kung totoo. Sabi raw dito, sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Si Timothy man kinakausap, tayo kinakausap ni Pablo dito. Isa rin ang anak sa pananampalataya. Nararapat na panalita ang lagi mong gamitin upang hindi ka mapintasan ni naman ang mga sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. So, their lifestyle must reflect Christ in every area of life. Let their testimony sa mga now and the next generation, this is what their lifestyle must be, must reflect Christ in every area of life. Yes, sa social, sa physical, and even material, and how they handle this, lalo na sa spiritual na ng buhay, napakalagang makita. Ito ang pinundar natin sa kanila. Ako'y naniniwala, one day, marami magra-rise up ng mga youth to the 7 mountains. Amen. Na hindi natin alam na sa media sila. Miyembro ni ganito, nandun sila sa science and technology, miyembro ni ganito. Diba? Sa education, presidente ng Lasal. Diba? Ang sarap din pakinggan minsan na sa business, hindi lang go kumuwi, hindi lamang tan ang narinig natin, hindi lamang si. Dapat marinig din natin palabanan. Meron naman? Oo nga, no? Ay, mayaman yun. Change topic to, sabi ni Bishop. Diba? Ay, ang katabi nga ano, mineral water eh. Nationwide. Malabanan. Change topic, sabi ni Bishop. Diba, di, sarap pakinggan, diba? Minsan, dapat Gonzales din na narinig, diba? Tama? Gregorio din dapat narinig. The first, kasi lagi nila silang namamayag. Pagpapayag ba tayo doon? Ang namumuno walang minsan takot sa Diyos. Tayo po, susi, train them upang marinig natin na minsan may pilidong ganito na gaya saan? Sa isang maliit na simbahan na na-equip lamang ng kanyang isang maliit na pastor din na hindi kilala pero ginabayan ng Panginoon. Come on, receive that blessing para sa iyo. Amen.
And also guide them to discover and fulfill purpose. Yun ang kailangan nila eh. Magabay sila doon sa talagang matuklas nila at matupad nila yung talagang layunin ng Diyos para sa kanila. Ecclesiastes chapter 12 verse 1, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahon hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alam nyo, itong mga nasa harapan ko at mga nasa likuran ninyo, kahit pa edad na yan, malakas pa rin yan. Amen. Ano? Ako ang nagsasabi, lakas ka rin kumain. Hindi. Pag sabi ko, malakas ka kumain, wala kang nararamdaman. Tama? Tama, hello? Bigyan mo ng lapu-lapu yan, bigyan mo ng bulalo, bigyan mo ng kakain yan. Luncheons! Nakakagutom naman. Bigyan mo ng luncheons. Yeah. Right? Yeah. Saan tayo kukuha? Yan. Huwag lang Ang ibig sabihin sa ibig sabihin, ini-enjoy mo lahat eh. Wala yung ano eh. Pag nag-usap, anong iniinom mo na ngayon? Walang ganun dapat eh. Anong Dapat ang maintenance? pinag-usapan, supplement, hindi yung maintenance. Dati, sabi ni Bishop Ernie, kukunin ko lang eh. Ako namin ka, taga-dampot ang naman may ilustrasyon niya eh. Yung mga kabataan, mga pastor pa, ang usapan dati, ilan ang church planting mo? Ilan na ang outreaches mo? Ngayon ang medyo tumatatanda-tanda na, ang pinag-uusapan na, ilan na ang maintenance mo? Gano'n nakataas ang BP mo? Gano'n nakataas ang uric acid mo? Dapat, balik natin! Amen! Amen. Sabi ko na ating Bishop Ernie, ngayon okay na siya, nagpapagawa siya ng doon ako na masayahin eh. Ibinabalik niya sa amin yung dati namin hinahanap. Nabisi lang talaga siya. Kung nakikita ko sa Rodel, nabisi lang. Sabi niya, pag natapos ng bahay ko, paglalagay ako ng bilyaran. Magbibilyar ulit tayo. Tsaka Kasi ping-pong. nagsimula sa bilyar talaga. Saka? Ping-pong. Ping-pong. Hindi na pwede doon. Hindi na uso ang ganito. Pickleball. Pickleball. Yan po ang mga banding. Bigel mo. Tapos, siyempre, pag nagbabanding ng mga pastor, nakikita ng mga kabataan yan. Magbabanding din siya. Amen? Kaya mga kapatid, that is, hanggat hindi pa nakakaramdam, pakita natin malalakas lalo tayo. Kaya ba natin mag-basketball? Mga siya. Pickleball. Inhale. So, when purpose is clear early, they avoid destructive paths. Yan po mahalaga. When purpose is clear early, they avoid destructive paths. May iwasan nila eh, hanggat maaga ibigay natin purpose nila. Kaya napapamali, walang ibinibigay tayong tamang purpose para sa kanila. Yes. Sinong sisisihin? Tayo pa rin naman. Yes. Amen? Hindi naman lumaki ang church na isa. Ay dahil wala sila dito, may ginawa sila kaya lumaki ang church. Kaya dumami ang membro, kaya dumami ang leaders. Kasi ang sukatan dito hindi ng member eh. Sukatan dito marami kang leaders na na-raise up. Kaya nga, Samuel was trained by Eli in the temple and grew up serving in God's presence. Nagawa si Samuel. Maaga pa lang. Marunong makinig si Samuel eh. Hello? Bata pa lang, alam niya eh, hear and obey. Kaya nga, what are the principles? Last thing, mga kapatid, if we fail to disciple them, we will lose them. This is our challenge. If we fail to disciple them, the now and the next generation, we will lose them. Sana hindi natin makakita ng mga balita pa na kung ano ang ginagawa ng mga kabataan. Because the cause of neglecting this assignment is spiritual decline and generational darkness. Alalahan po yan. Pakisabi sa katabi mo, kailangan ka ng mga kabataan. Amen. Yan po. Kaya na nasa Laguna tayo eh. Our own. Kumbaga, national hero says. Anong sinabi? Ang pag-asa ng bayan ay ang... Pero tugtungan natin, ang pag-asa ng bayan ay kabataan, may takot sa Diyos. Marami namang kabataan din. Kaya hindi nagiging pag-asa kasi walang takot sa Diyos.
So tayo po ang gagawa niyan. Kaya nga, spiritual illiteracy will rise. Sabi sa Hosea 4:6, nilipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat tinakwil ninyo ang karunungan. Itinakwil ko rin ang bilang pari, at dahil kinalimutan ninyo ang katusan ng inyong Diyos, kalilimutan rin ang inyong mga anak. There will be illiteracy will rise. So when people are not taught, they perish for lack of knowledge. Natakot po tayo sa ganito. At ano ang hahabulin nila? They will chase worldly trends. Yung kung ano ang uso, doon sila, 2 Timothy chapter 4, verse 3-4, sa pagkadating ng panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuroan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang maririnig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabalik ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Pag hindi natin ginawa ang ating assignment, ito ang mangyayari sa kanila. Pwede natin maripigilan ito. So if not trained in truth, they will turn to deception and vanity. And also they may forget the God of their fathers. Mag-rise up ang maraming mga henerasyon, katulad ng sabi sa Judges 2:10. Marami na nakalimot na ng panahon na pagkatapos ni Joshua, subalit ang sumunod na salinlahi ay nakalimot na kay Yahweh. So huwag natin mangyari ito sa atin. Magpapatuloy pa rin ang mga kabataan natin. A generation arose who didn't know the Lord because no one taught them. Walang nagturo eh. And revival will be replaced by rebellion instead of revival. May rebellion mangyayari. So much for that verses. Gusto ko sabihin, a neglected generation becomes a rebellious one. Again, a neglected generation becomes a rebellious one. Nung ako umatay sa Grand Harvest, nung kay Dr. Biloria, nagbigay siya ng video ng mga kabataang nagsalita. Ang ganda. Na ayaw nila ito mangyari kasi may nagtuturo sa kanila. So after Joshua's generation died, a new generation arose and did not know the Lord and served other gods. Nakalulungkot. So these are the 4 principles. God commands us to teach. God uses family. Discipleship must be spiritual, moral, purposeful, and if we fail to disciple them, we will lose them. Mga kapatid, tumayo po tayo na. Let me give you a challenge for this. Discipling the now and the next generation for God's glory is not the job of pastors or parents. It is a corporate kingdom responsibility. Amen. Pakilagay pa yung challenge ko nito. Discipling the now and the next generation for God's glory is not job for pastors or parents. It is a corporate kingdom responsibility. Dapat magising ang mga churches sa panawagan ito. Dapat tayo maglaan ng oras. Katotohanan, panalangin, pagtuturo, at halimbawa sa buhay. Sa mga kabataan at mga bata sa ating mga paligid. Ganito natin ipinapanatili ang muling pagkabuhay. Pinapanatili natin ang pagkilos ng Diyos at inihahanda natin ang isang bayan para sa kanyang pagbabalik. Na bago dumating ang Panginoon. So let us rise and be intentional about discipling a generation, the now and the next, that will glorify God in their thoughts, actions, and pursuits. Mga kapatid, naghanda ako dito ng pledge para sa ating lahat. A pledge to disciple the next generation. Okay ba sa atin ito? If you are willing, you can join. Pero kung ayaw mo naman, okay lang din. But this is a pledge talagang totoo sa kanya na napakahalaga ng kabataan, the now and the next. And we will have a pledge for this to the next generation. Tinagalog na lang po natin ito. Kasi nasa wikang Tagalog tayo ngayong Agosto. Sabay-sabay tayo sa nais po natin. 1, 2, 3.
Kinikilala ko na mga kabataan ay ang buhay pamanan ng pananampalataya. Taimtim akong nangangako sa harap ng Diyos na ilalaan ang aking buhay, oras at mga mapagkukunan para sa susunod na henerasyon. Hindi ko itatago ang mga katotohanan ng salita ng Diyos, ngunit hayagang ipapahayag ang kanyang mga makapangyarihang gawa. Nangangako ako na isang buhay na halimbawa sa tunay na pagsamba, malalim na pagbabasa ng Biblia at patuloy na panalangin na ipapakita sa kanila kung paano maglakbay sa mundo ng may nakasentrong puso. Ako ay nangangako na unahin ang espiritual na paghuhubog ng aking mga anak at kabataan kaysa sa aking sariling personal na kaginawaan at kagustuhan. Nangangako ako na sisirain ang mga hadlang na pader na henerasyon. Tinitiyak na ang bawat kabataan ay mararamdaman, makikita, makikilala at mamahalin ng aming komunidad. Aktibo kong patitibayin ang kanilang pananampalataya, patutunayan ang kanilang natatanging espiritual na mga kaloob at magbibigay ng mga buwang para sa makabuluhang pagtuturo. Sabay-sabay, nangangako ako na pangangalagaan ang katotohanan ng Ebanghelyo na ipapasa ang isang walang kompromisong pananampalataya upang ang mga susunod na henerasyon ay makikilala ang Panginoon at mamumuhay para sa kanyang kaluwalhatian at buong tapang na bigyan sila ng kapangyarihan na dalhin ang Ebanghelyo hanggang sa dulo ng mundo. Sabay-sabay, ito ang aking pangako sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na. Amen, amen, amen. Panginoon, aming ikinahayag ang aming mga damdamin patungkol sa now and the next generation. Tulungan mo po kami, Panginoon, maging intentional ang aming gawin para sa kanila. Nalulungkot man kami, Panginoon, sa nakikita namin, sa nagaganap sa kasulukuyan. Ngunit sinabi mo, Panginoon, ikaw na nagpasimula ng mabuting bagay. Ikaw rin ang magtatapos ito hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Kaya kami umaasa, Panginoon, bilang mga tinawag mo, bilang mga lingkod mo, Panginoon, na pinahira ng iyong langis, kami ay gagawa at kikilos, Panginoon, at hindi kayo mag-aatubili ng mga kabataan na ito sa panahon namin ngayon, na magpapatuloy ng aming mga ginagawa at makikita ang kaluwalhatian mo sa kanilang mga buhay. Salamat po ng maraming. Ikaw ang maluwalhati, ikaw ang parangalan, Panginoon, sa hapon ito. Narito minsan pa ang mga lingkod mo, hinahabilin mo sila sa iyo sa kanilang pagkilos, sa kanilang mga paghakbang, sa kanilang mga gagawin. Basbasan mo ito at buksan ang kalangitan at anumang mga kailangan nila, Panginoon. Mabigyan mo ito, Panginoon, ng supply upang sa ganoon, ikaw lagi ang makita sa kanilang mga buhay. God bless all LJM churches, Panginoon. From San Pedro to Santa Maria, Panginoon. Lahat po kaming lahat, Panginoon. Pinagpala mo dahil ang mandato mo sa amin is to go and make disciples of all nations. Lord, aming sinasabi, your last command must be our first concern. Tulungan mo kami magawa namin ito, Panginoon. Ito ang aming dalangin pa sa pangalan ng aming